Sa unang pagkakataon, dumalo ang religious leader na si Apollo Quiboloy sa Senado upang harapin ang mga akusasyon ng human at sexual trafficking at child abuse laban sa kanya. Inilahad mismo ng mga biktima ang umano'y paulit-ulit na panghahalay at pangmamaltrato sa kanila ng taong minsan nilang itinuring na pastor. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bagamat bantay sarado, walang suot na Kevlar helmet at bulletproof vest ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Wala ring bakas ng pagkabagabag sa mga aligasyon ng qualified human at sexual trafficking at child abuse laban sa kanya na iniimbestigahan ng Senate Committee on Women and Children. Pinaupo ang pastor katabi ang 5 kapwa-akusado. Inilahad ng dating pioneer member ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdehesa kung paano siya paulit-ulit na hinalay ni Quiboloy mula pa noong Oktubre noong 1993. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He explained that God had revealed to him that I was to partake in God's life through him by surrendering my body, soul, and spirit. Para hindi isawalat ang mga pang-aabuso ni Quiboloy, pinarusahan si Teresita ng 3 buwan sa Prayer Mountain ng KOJC sa Davao City. It was a kind of a series of fasting. The first, second, third days were for dry fasting, meaning you were not allowed to drink, of course, to eat food, dry foods. Ano niyo po na-survive yun? I did not even think I would survive. Setyembre noong 1999, nang makaalis siya sa KOJC, ani Teresita, dito siya natauhan kung anong klaseng tao ang itinuring niyang pastor. That I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. He manipulated me. Ilang beses din hinala at pinagbantaan ng lumutang noon bilang si alias Sofia. Ang tunay niyang pangalan ay Yulia, isang Ukrainian. Bahagi siya ng binansagang pastoral o yung mga babaeng ginamit ni Quiboloy. And you cannot run away. You cannot say I don't want, because if you say I don't want, he said you didn't overcome your flesh, and if you will not obey, you will go to hell, like things like that. Kwento ni Yulia, isa sa mga kapwa-akusado ni Quiboloy, si Jacqueline Roy, ay ang kanyang groomer na siya nagpapaganda at naghahanda sa mga babae bago gamitin ni Quiboloy. I want to invoke my right to remain silent, and I'm also invoking my right against self-incrimination since nasa korte na po ito. Salamat po. Hindi gaya ni na Teresita at Yulia, nakatakas si alias Marie bago patuloy ang mapabilang sa inner pastoral. Ayon sa kanya, sabi ni Patricia, dito sa panahong ito, sinisubukan ni Quiboloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip at kaluluwa para sa kanya. Ipinakita ng Davao PNP ang mga kwarto na madalas pangyarihan ng pang-aabuso ni Quiboloy. Parang hotel ito at may jacuzzi pa sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Nang bigyang pagkakataong magsalita si Quiboloy sa harap ng mga biktima, todo ang kanyang pagtatanggi. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa, tulad ng kinakaharap namin ngayon. Ibinunyag sa pagdinig ang marangyang pamumuhay ni Quiboloy. Ayon sa mga testigo, pinapakaroling ni Quiboloy ang kanyang mga miyembro tuwing holiday season na may kota na aabot sa 15 million pesos. Naghirap ang maraming workers at members sa pagkaroling at pagsulisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may na-aksidente, may nakulong, may mga na-rape pa na hindi na na-report. Dahil baka hindi paniwalaan. Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Matapos ang halos 5 oras sa pagdinig ng Senado, dinumog ng media si Quiboloy bago siya balik sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. This one is like trial by publicity. Wala kaming resource person.
walang galing sa amin, galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit kung anong human rights. Tiniyak naman ni Senador Rizal Ontiveros na ito na ang umpisa ng pagpapanagot ng batas sa anyay mga pang-aabuso ni Kibuloy. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.